Mayong gabi sa tanan. Believe ba? Piyawa na itong mga testifier Huwag nga to ang host for tonight. Gumhanan kayo. Anyway, praise the Lord. Salamat to ni Bro Mir kay ni accept nga mo yung gospel reading. O salamat po sa Ginoo kay nakasakay ra gyapon. Wajib motor sa mga panitan. So praise the Lord sila. Okay, raining heavily. I don't know. Anyway, ang atong isgutan karon is continuation sa katong last Wednesday nga atong isgutan. Continuation siya nga ang idea niya ba. But before going there, matagtag short reflections sa gospel nga gibasa ni Bro Mir. Kung imong tan-awon ang gospel karon, related ni sa gibuhat ni Saint Joseph. Di ba? Karong adlaw March 19 maron, di ba? Solemnity ni Saint Joseph, husband of Mary. So solemnity ron. Pero dili na siya obligatory nga mosimba gyud ka. Pero pista ni Saint Joseph, solemnity. Okay, diri sa to atuloro man ang ato ang holidays of obligation. Sa may itong holidays of obligation diri December 8, 25 og Mother of God, January 1. So kanang tulo, duha ka Marian og usa ka about Jesus. Nabi kog dingdong in Jesus. Marian Rivera. So, duha ka Marian feast, Immaculate Conception og Mother of God og ang adlaw na tawhan ni Jesus, birthday. So muna ito ang gitawag og holidays of obligation. Sa gospel, kung imong tanawon, makita nimo diri unsay gibuhat ni Saint Joseph. Pero wa kay makita unsay gisulti ni Saint Joseph. Wa kay mabasa ba? Wa siya gisulti. Igora na describe ang gospel writer kung unsay iyang gibuhat. Pero buto mo si Saint Joseph, mutingog sa to, tingali to amang. He was described or he was known as a man of silence. In fact, kung imong balikan during Christmas, na ako'y nakitaan sa nga poster ba nga about Saint Joseph ito, yun ay nakabutang picture ni Saint Joseph niya, Mama Mary din Jesus ni Saint Joseph nasloyo na nakabutang nga caption, the forgotten man during Christmas. The forgotten man. So mura siya di maingon nakalimutan ni Saint Joseph, pero he allows himself to be on the background ba, nadili siya ang paminawon. Inanaka humble si Saint Joseph. Pero kung may opportunity mo storya sa gito Saint Joseph. Kaya giingon si Saint Maximilian Mary Kolbe. Kailan mo Saint Maximilian? Usa sa mga sikat kayo nga Franciscan saint nga devotee ni Mama Mary. Ingon si Saint Maximilian, to speak when it is necessary is a virtue. To speak when it is not necessary is a vice. The other side, not to speak when it is necessary that you should speak is also a sin. Not to speak. So, when it is necessary, we speak. Mo ni si Saint Joseph, musturya sa ni siya. Kaya say ma-misinterpret man nato nga tuotag din na ni motingog si Saint Joseph. Si Bro Joseph motingog tingali gini ni Bro Joseph yapon na. Saint Joseph. Mura sa dog Saint Joseph. Mo gini mong kuan ro, trogi kasi mong patron ka sa mga hilumon nga gas people. Pero kung ari ka sayang ibutang, opposite ka. Okay, patron man sa hilumon niya, sayang di mo gid mi hilumon dira. Hilumon rag matog, okay? So ang virtues ni Saint Joseph diya nga gipakita sa gospel is ang iyang humility, iyang silence. Kay silence is also virtue, but dito kalimtan, to speak is also a virtue when it is necessary. Kung necessary lang yun. Kay dili mo na sakto nang mataka lang kag istorya. Kay ang tendensya na wala kay pamalandong kung say angay nimong isulti, masayop-sayop gyud ang imong isulti. Masayop-sayop gyud na. Ingon si di usa ka abot dito, kailan mo abot? Dili nang niabot. Abot meaning superior or head sa convent sa mga monghi. Mga monk, mga laki. Kung sa babae, abes ang tawag na. Lang superior ang babae. So pinaka-head
pinakadakong ranggo sa ilang house. Abot sa house ra na, dili sa entire congregation, sa ilang house nga gistayhan. Dili sa kaabot nga ningon siya, wa pag yung kuno siya kakita og tao nga nagmahay kay iyang gipugngan ang iyang bakba. Ano bang nipugong siya ba nga di siya mustorya ba? Nga naglagot na siya, iyang gipugngan, nya dili necessary mustorya, iyang gipugngan. Wa pa kuno tao nga nagmahay ana. Pero daghan kuno kay tao nga nagmahay kay nakasulti og sakit. Nakasulti og bati. Sa kay wa sila nagpugong silang bakba, motoy mga magmahay. So kini ding pagpugong sama ni Saint Joseph, di gini kamahayan. Di kamahayan ang pagpugong. It is always something that would make us happy when we hold back ourselves ba, not to speak when it is not necessary. Kaya ang tendency, pataka ang magkasulti, makabuhi ang magkasakit. Nyari na nimo mabawi, na nakinapasakitan. Mo ta mong superior sa una sa FI, ayang style na magdadala na siya kanang kuan. Murag rubberized ba nga, murag siya sponge, pero siya sponge, something rubberized. Maglagot na siya, iyar itong bakon. Iyar bakon, di siyang tingog. Later on, mukalma na siya. Ayan itong kuan, istorya na siya. Kalmado na kayo, nindot na kayo ang isulti. Nindot na kayo ang isulti. Kay ni-warn man sa St. Francis na nga, once gani naka sa state of anger, ayaw istorya. Kay mo prevent mo na nimo nga mosulti og something lovable. Ang imong mabuhian di man loving words kay napungot man ka. Asa makitag napungot nga nindot kayo ang isulti. Ang tendency gyud burak gyud di bisag unsa, mabalikas pa magini mo magkalisod. Balikas pag magkalisod. So atong i-connect ang gibuhat ni Saint Joseph sa atong topic ron about scripture and tradition. Kay si Saint Joseph is a man of silence. Pero sacred scripture, when you read it, is full of words. Daghan kay words ba? So, atong i-avoid itong duha ka extreme, nga di gyud mo tingog, ginana, ug di po masturya gyud. Sacred scripture is full of words nga necessary. Nga angay madungog sa tao, angay masabtan og mahibaw-an sa tao. Pero nay issue ani nga common kayo ni conflict between Catholics and Protestants. Unsa man nga issue? Kay ang Protestants ilam ning i-reject na atong gitawag og sacred tradition. Tradition atong klarohon, dunay tradition nga capital T, dunay po'y tradition nga small t. Unsa man ang tradition nga small t? Gamay nga t. Dili siya kinahanglan i-capitalized. Mo na siya ay customary practices na to. Kasimbahan. Tadagon magyapon na itong tradition. Tradition na itong mga Katoliko nga muluhod kita, muagi sa tabernacle. Di ba? Tradition man na to. Tradition na to ng mga customary practices na siya. Kining tradition nga capital T, official ni nga mga teaching sa mga apostles. Doktrina ni gikan sa mga apostoles nga gipasa. First, nabasa ni orally. Pero karon mo kung panahon na halos wala naman ko'y oral yun. Nasulat naman sa ni halos-halos tanan. Kapila na gud kabuok ni agi nga mga scholar sa simbahan. During those times, lisod masagayo nga isulat ni mo tanan, pila ra may kamao musulat. Pila ra ka makamao sulat ba niya? Di sa tanan kamaong basa. So, mas pabor gitong oral. Daghan kayo na educate through oral tradition sa mga apostles. Pero Protestants moingon sila nga dili ni acceptable ang oral tradition. Para nila, scripture alone ang basihanan sa ato ang pagtulunan ng mga Kristiyano. Scripture alone, gitawag sa siya sola scriptura. Okay? Kaning nakita niyo sa picture nga akong gipost nga di kayo maklaro na yung mga litra ni sa takmang basaan A Bible handwritten in Latin transcribed in Belgium in 1407. Ihimo ni para sa mga monastery. Kaya sa una, sumapas ng ingon, lisod kayo ang writing, kayo pila ra po na ink. Wala ba printer sa una, di ba karoon nga nag-type mo, paspas kayo sa tanan. Sa una, ang printer sa una tao man. Ang printer sa tao. Yang kasagarang printer sa una, mga monk. Mga monk, tao, yun, may printer. Sulat, anak. Yan, pila ka oras yan sinulat. First printer down. Race back, second printer. Katuhog na unang printer. Katuhog nagsinuwat, first printer down. Karon pabor kita, yahay kita sa panahon. Di ba, bulahan kita karon panahon na, no? Ang pinakadato sa unang panahon, wad yung kasuway gamit og laptop. So karon bisag pobreta mag-laptop. Mag-cellphone ta, sa una lisuda to sa una, biyahe paglayo magkabayo pang messenger karon usa na ka-send.
abot na ding message nimo. So mas dato kita karong panahon na mas blessed. Anyway, dayon ta. Nganong ila man gisalikway ang tradition? Nganong ang ilang gidawat kini ra magyong sacred scripture? Batayanan kayo kay ang ilang gigamit nga basihanan sacred scripture man sad. Mukot man sila verses sa Bible. Tanawa. Pagkos na tanawon, kining Holy Bible at natiman-an, the Bible is a Catholic book. It is our book. Catholic book. The church, mo'y naghimo ni. Dili mo mo'y nagbutang sa gisulti ni Jesus. Ang church mo'y nagsulti ko dato. Gisulti ko ni Jesus. Ang point lang is, nag-compile, nag-arrange, unsay butangan diag verses, unsay butang chapters, ang church gyud mo'y nag-arrange na tanan. So, dunay utang kabubuton ang the whole world and above all Protestantism sa Catholic Church. Okay, without the Catholic Church, there will be no Bible. Pero sa nitabo, the Bible is something that is confronted by scripture-quoting preachers. Scripture-quoting preachers. Preachers, ato na plural preachers. Nanay pantana, is the Bible the only authority or sola scriptura? Sola scriptura. The only authority. Maoro ba yun niya ang ato ang dawaton nga basihanan sa teaching? Bible alone. Okay? Nga naman, kasi may lagitan ako nga ng Bible alone na sila. Tanaw, sa next slide niya na. Quote sila verse, 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ano ingon? All scripture is inspired by God and is useful for teaching, for refutation, for correction, and for training in righteousness, so that one who belongs to God may be competent, equipped for every good work. So, all scripture is inspired by God. Mukonklude yun sila, walay laing i-inspire. Scripture alone. Yan naman nakabutan ko, all scripture is inspired by God. Ato na i-explain later. Butang kaning nakabutan dres kilid, kung curious mo sa ni, muna siya tawag o Codex Alexandrinus. Gospel of Saint Luke ni. Ipicturan ba? Codex Alexandrinus. Writing ni siya dito sa Alexandria. Codex Alexandrinus. Gospel of Saint Luke. Another verse ilang gamiton, 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Ingon sa Saint Paul lang gihapon, Saint Paul man itong nagsuwat ni Timothy, Saint Paul po yung nagsuwatan ng Corinthians. I have applied these things to myself and Apollos for your benefit, brothers, so that you may learn from us not to go beyond what is written, so that none of you will be inflated with pride in favor of one person over against another. So dili day pwede mulapas kas nasulat. Paborito kay ni sa tong amigo nga si ES, ila mong ES. Dating daan. Pero ili Soriano. Sige gini isang gitsagit ni sa Tagalog na iyang ikot. Huwag kayong hihigit sa mga bagay na naisulat. Huwag kang higit sa mga naisulat lagi. Kaya kamo nganong naman may oral tradition mga Katoliko. Huwag man na, higit man na, beyond what is written man na. O sa ingon ni St. Paul, do not go beyond what is written. Learn from us not to go beyond what is written. So, kung ano man tang naman tayo oral tradition? Tudungan nun tanig answer niya. Nakining what is written, dili ni siya ingon nga ang oral tradition beyond what is written. Okay? Pero ako idungan ako niyang explain. Next verse ilang gamiton, paborito yapon ni nila, Acts chapter 17 verses 10 to 11. Kasi the brothers immediately sent Paul and Silas to Berea, during the night. Upon arrival, they went to the synagogue of the Jews. These Jews were more fair-minded than those in Thessalonica. Meaning, mas abri lang unahuna. Open-minded yung mga Jews rin, naminaw nila sila ng St. Paul. For they received the word with all willingness and examined the scriptures daily to determine whether these things were so. Or meaning, sakto ba? So, doon ay mga Jew na naminaw nila, probably na-convert sa sila kay mga open-minded man nga mga Jew. Naminaw niya ilang gitunan daily, di ba? Kada adlaw mo itong ingon rin. Nabigyan mo rin daily. Now, they receive the word, but will examine it daily. O na daily lagi. Kita kay daily man. daily kita mo examine. Ang open-minded ay mo examine. Ang daily, opposite sa open. Close-minded. Kung daily. Pero mo examine man tayo. Sagaran kan ang meaning nga nang naminaw sila diela pong gitun-an. Was laingon nga ni dawat lang nga murag blind ra ba? Dili man sakto nga patakar kag tuo. Ang ending na mahimo kang superstitious. Mahimo kang isag asal lang dangop
Katoliko kuno yung simba pero tuo daghan sa kay tuo. Ang lapas ang pagtuo naduha nahimong tuo. Sa asa abot kay wala man di man open minded, wa man nagtuon, darag ko magtuo. So kini nga to teaching sa Catholic Church ato ning gidawat pero ato po ning gitunan. Hindi ningon nga blind nga uy dawat lang ta kay mo may giingon. Nya ang mga Protestant pod nga madunggan sa mga Katoliko nga wa katuon sa garan labi na tong mga dili hilig simbahan mga simba agi background sa gamay sa Catholic Church matagpuan lang kadiyot. Imagine Katoliko for 45 years nawalihan o Protestante 15 minutos ang iyang 45 years nga Catholic belief iyang gisalikway in exchange of 15 minutes with noodles and sardines. In exchange of 15 minutes ano inana man wala may knowledge. So importante ni nga kay bawta at least familiar. Di magiingon nga demanded ni tanan nga expert jud kay nga mura kang si Dr. Rizal nga scholar jud kay kagunahuna. At least familiar ka. Hindi ka madaba. So na kay strength of heart nga resist sa doktrina nga dili gikan sa Catholic Church kay familiar man ka. Nga inani day ang tubig na simbahan ang ato ding gidawat nga basihanan sa teachings dili day scripture alone. Doon na po day tayo tradition. Nya sulit kay ning gigamit nila gud kay Bible verse masad gud ilang gi-quote. Nya maningon ni Brother Darwin dili ni siya ingon nga ang Bible atong gisupak. Kita ba nag-explain na to ani ron taud-taud. Ang atong gisupak ang ilang sayop nga pagsabot sa verses nga ilang gitanaw, ilang gi-quote. Kay ang nitabo gud ani gud mostly or tanan magitingali gyud ang ilang gigamit mo gud pag-interpret sa Bible accommodated sense. Unsa man ang accommodated sense kung imong tanawon sa philosophical studies? Accommodated sense nagbasa kag something ato lang dito scripture, nagbasa kag scripture. Unya ang interpretation nimo imong gipauyon ang scripture suma sa imong unahuna. Dili ikaw ang ni-agree sa scripture. Ang scripture imong gipa-agree nimo. Muna accommodated sense nga gihaom-haom nimo ang scripture suma sa imong gusto nga doktrina. Dili kay nibasa ka aron imong dawaton ang doktrina sa scripture. Yan ang entire context yun. Now, another verse, sulit yan Revelation ilang gigamit. Revelation chapter 22, verses 18 to 19. St. John nagsulat ani, I warn everyone. Sulit kay paminaw, kini warning good. Na warning. Stricto kay kuya ko. I warn everyone who hears the prophetic words in this book. If anyone adds to them, ang dating daan. Adds to them, God will add to him the plagues described in this book. Describe ning mga punishment. And if anyone takes away from the words in this prophetic book, God will take away his share in the tree of life and in the holy city described in this book. So di pwedeng punan, di pwedeng kuhaan. Yang anong napamantay oral tradition. Napuno na. Okay? Itong sabton ha. What does scripture really mean? Masab jud gimin sa ilang unang verse nga gamit-gamit. 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. All scripture is inspired by God. Ang ingon diha ni Saint Paul, all scripture is inspired by God. Angay na itong dawaton ng all scripture. Pero siya moingon nga only the scripture is inspired by God. This says that all scripture is good but does not say that only scripture is good. Wa magingon nga maura ni source atong teaching ha. Kasi mo ana, ang ilang ingon dawatan ninyo ini tanan. Ini scripture. In fact, pagsulti ni St. Paul ni sa tinuod lang, wala pa New Testament. Pipila ka mga writings na ana kay yam ning writings kadto sa ni Timothy. Pero daghan kay mga writings nga wa pa gani na write during the time nga giingon ni St. Paul. Nato nang iklarohon ron taon. Now, also the previous two verses 14 and 15 before ani kay 16 17 man ni. Those verses nga before ani talk about tradition. Tradition ang gisgutan. So if imo ni basahon in context, ang gisgutan ani scripture and tradition. Ang kita mo kay ilang kat ang idea diri nga naguna. I-reject na lang to natong naguna nga verses kanirang verse 16 ug 17 natong dawaton. Ug mao na itong inana atong pagsabot, dili ka tinuod nga ni abide with the scripture. Mo tong gawas tong yung ganina accommodated sense. You read in order that the scripture may agree with you.
You do not read in order to agree with Scripture. Kung mo na inana. Now, kaning 1 Corinthians chapter 4 verse 6, next verse nga ilang gigamit. Ang giusuwat ya, nag-referred man na sa 1 Corinthians chapter 3 verse 19 to 20. Kaya naguna man ang 1 Corinthians chapter 3, chapter 4 na biyan eh. So imo lang ipaatras, masabtan na nimon sa gimin. Unsa man nasa 1 Corinthians chapter 3. For the wisdom of this world is foolishness in the eyes of God. For it is written, He catches the wise in their own ruses. And again, the Lord knows the thoughts of the wise, that they are vain. Paul is telling the Corinthians to be humble and not favor one person over another. To be humble. Wa mag-ingon si St. Paul nga Scripture alone ang atong basihan. Dili naman yung doktrina diha. Iyang gi-apply ang teaching sa Scripture sa iyang self. Wa siya mo ingon nga Scripture alone ra nga ako ang gi-apply. I have applied this thing to myself and Apollos for your benefit, brothers, and so that you may learn from us not to go beyond what is written. Tanawa, kining tradition dili man beyond what is written. Kaya in the first place, what is written tells about tradition. Tells about tradition. Katong una itong gisgutan. 2 Timothy chapter 3 verse 14 to 15. Iatras lang nimo. Nag-isgot mag tradition. If sacred scripture speaks about tradition, then accepting doctrines from oral tradition is not beyond what is written. So dili mo contradict sa ingon ni St. Paul nga do not go beyond what is written. Kay ang atong pagdawat og oral tradition suma sa what is written, ningon man nga okay na, ni agree man. In fact, i-compulsory pag ganina, wala lang nako nabutang diri ang verse na. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Kung imo nang basahon diha. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Unsa ingon ni St. Paul sa taga Thessalonica? Hold fast to the tradition which you were taught by us, whether in word or in writing. Words or writings. Hold fast. Sa ingon ni St. Paul, hold fast. Sum nang hold fast. Magdali-dali kupot. Hold fast. Imong yung kuptan, mo imong basihan, cling unto it. Nga, unsa may imong basihan sa imong doktrina nga angay dawaton ug i-apply sa imong life, sumapa na St. Paul, tradition nga among gitudlo kaninyo sa pulong ug sa sinulat. So kini din pagdawat og oral tradition, capital T nga tradition, sacred tradition, dili din beyond what is written. Dili in line with what is written. So walang nila masabti. So wata mo supak sa verses nga ilang gi-quote, ang atong gisupak ang ilang sayop na pagsabot sa mga verses. Okay? Now, kanang Revelations nga gi-quote po nila. This is referring to the book of Revelation, strictly speaking. Only referring to what is revealed by Saint John. Kanang ingon diya nga ayog dugangi, ayog kuhae, ang book of Revelation. Wa magtudlo si Saint John nga dili pwede na ay oral tradition. Ang gisulti ni Saint John nga kining gisulat nako karon ba ayon ninyo kuhae, ayon ninyo dugangi. Wa siya maingon nga Scripture alone ang basihanan sa doktrina. In fact, if you will read the entire Bible, gikan sa Genesis padong sa Revelation, wa gyud kay mabasahan bisag usa lang ka verse ang nag-ingon Scripture alone is the basis of our doctrine. Wala gyud. So kini ding doktrina nga sola scriptura or Scripture alone in itself is not biblical. Not biblical. Muna beyond what is written. Wala na. It's not found in what is written. It doesn't even have a shadow of basis gikan sa mabasa na to sa Scripture. Kanang doktrina nga sola scriptura. Kaya ang reality mong gani, di mo yun na tinuod ng sola scriptura nila. Di na tinuod. Ang tinuod yun, Scripture plus pastor. Scripture plus pastor. Kaya kung Scripture alone lang ang atong dawaton nga mo ibutudlo na to, ayaw na pag-istorya. Pag-print na Scripture, ipabasan lang na si mga tao. Kamaon saan na sila mabasa. Anong istorya pa ka? Ng Scripture alone raman yun kaya ang atong doktrina nga dawaton. Ay, nag-istorya. I-print na, niya ito ng basahon diri dungan kadadlaw. Ano itong buhaton? Sige, arong siguro yung makabasa. Dungan ang basa. Karon katong sa Acts 17, di ba? Itong mag-quote ganina. Nga, ito sila si St. Paul o si Silas ba? Sa Berea. Now,
Kung imo ning tanawon mo atras lang ka sa verses 2 and 3 lang gyapon kay verse 10 to 11 man ang ilang kutloon. Following his usual custom, sorry. Paul joined them, and for 3 Sabbaths he entered into discussions with them. So dunay debate nitabo pero friendly dialogue. Okay? From the scriptures, expounding and demonstrating that the Messiah had to suffer and rise from the dead, and that this is the Messiah, Jesus, whom I proclaim to you. They were examining the scriptures to determine about the Messiah had to suffer and rise from the dead, and Jesus is the Messiah. Wala gyud ni magtudlo ning Acts chapter 17 nga scripture alone ang basihanan sa doktrina nga atong dawaton. Never na ang nagtudlo na diha. Ilahala ng interpretation. Kay tungod nakabasa sila nga ang mga Jew nagtuon sa scripture. In fact, kung imo ning tinamban nun pagsabot, kuy apil ang New Testament ani kay ang gibasa sa mga Jew diri ang Old Testament man eh. Anong basa nila New Testament? Di magisa Christian? Islam dawat ang writing ni Saint Paul. Naglibati pa silang Saint Paul. Oh. Ang ilang gitun Andre, ang Old Testament kung ang gisulti ni Saint Paul o ni Silas o uban pa ang mga apostoles, kung ilang gisulti gipanudlo nila nahiuyon ba sa Old Testament? So unsa may ilang giskutan dili any topic kundi about sa Messiah nga kinahanglan masaper, mamatay. Di ba? Kung imong tanawon sa Old Testament giskutan naman daan Isaiah chapter 53. Ingon itong Isaiah ganit, di gani may tsura ang Messiah. Nya makumpa ang yang naong masuffer gyud siya maayo. Persecute gyud siya mas ginhawa. Angtod nga mamatay. So mo ilang giskutan. Dinhi sabton nga scripture alone ang mga Jew. Kaya ang mga Jew di pud sila sula skriptura. Di pud na sila yung nana. O way Jew nga sula skriptura. Gawas og kanang kuan, may mo diri ka sa Amerika, hey Jew na. Ay mo nang Jew nga mga Jewish gyud, okay. 1 Peter chapter 1 verse 25. The word of the Lord remains forever. This is the word that has been proclaimed to you. Now, this is not talking about written scripture gani, but of the word proclaimed to you. So na proclaim. Istorya. O you know, this is the word that has been written to you, amana. That has been proclaimed to you. Proclaimed to you. So, oral word din siya. Ang giisgutan ni Saint Peter, Saint Peter may nagsulat ani. The word of the Lord remains forever. This is the word that has been proclaimed to you. In fact, kung imo ning striktohon yun ang meaning ani, dili man yung word nga kining atong ilitok pa phonetic bitaw or atong isuwat. Ang word gimin gani diri si Jesus gyud. The word of the Lord remains forever. Di maingon nga the voice, ini istorya ko karon voice man. Ang word of the Lord, si Jesus mismo, remains forever, eternal. This is the word that has been proclaimed to you. I-proclaim nila si Jesus orally. Orally niya na po yung mga written, pero pilara kay sa una lisod kining written sa una. So kini pilara makasulat niya. Karon, kung imong inanion pagsabot nga ang scripture alone solid na siya nga basihanan sa doktrina. Kung sakto pa na, dili magkasumpaki ang lain-lain nga mga protestante. United unta ang tanan lang teaching. Tanawa sa next slide. Ang mga Bible-based na churches, pareha unta doktrina, hindi man sila pareha. Mo to nga mosakay to kung ganina nga dili gyud tinuod ang scripture alone. Scripture plus pastor. Kinahanglan mag-interpret kay scripture does not interpret itself. Kaya kita Biblia nga iyang i-define, iyang interpret ang mga words nga nakasuwat diya sa iyang papel. Pura na nag-dictionary po siya, pero bisag dictionary, di magiging naman interpretation, definition. Awa noon, encyclopedia. Ay mo lang sa encyclopedia. Di sa dinana ang Bible. Tuwa din siya mo interpret sa kagalingon. Mo nang guwa sila magkapariha na ang Lutheran Church nagtuo og baptismal regeneration. Ang Baptist Church tingtuwa na. Lutheran kanang mawala tan nimo sa baptismal regeneration, mo-regenerate ka, mo-reborn. Ang Baptist Church di man sila inana. Nya ang Baptist Church po dagan po sila denomination. Di po sila pareha. Puro na sila Bible-based ha. Ang Assembly of God sa una makatawa ko ano binuang sorry ha ingon nga nagbugal ta ba makatawa ko na sa nagbasa na ko ning word nga Assembly of God. Kaya kung manunaan gud katom kung kuan kana bang transformer ba? Masimbol dito. Assembly of God denomination uses instrumental music during worship. Karon naman tayo gitawag og Church of Christ nga denomination. Para nila di man na biblical ang mogamit og instrument.
Di man sila magamit ana. Pero Bible-based din nga churches. Nag-aaway-away sila. Nagsumpakiay sa Presbyterian. Daghan pa kayo. Para nila nindot o tinuod ng unconditional atonement. Nga bahalag magkasaka ka diyak sa di luwas yung ka. Irresistible grace. Sureball yung malangit ka. Bahala ka ganahan kang magsigi kag pagkasa. Mo man pagtulunan sa mga Presbyterian. Bisa kung sa imong buhaton luwas ta ka. Itong estudyante mo reale sa una nga sige pangupya. Sige ka pangupya. So ka kay Bowser nga gibayran na nis Ginoo kung gibuhat 1000 years ago. Luwas na ko. Gibayran na bitaw na pero ako kay kung kumabayar yagpong. Ang Methodist di man ganahan na. Yan man dawat ana. So puro sila Bible verse nga Bible based nga churches pero nagka-disagree sila. So much more daghan pa kayo. Atong ari sa question. If the Bible was the only thing that was necessary to know the truth, as Protestants teach, then why were there so many interpretations of the scriptures? Kung Bible lagi ba siya? If the Holy Spirit guided each and every person in the correct interpretation of the word, then why didn't every Christian believe the same things? So, kainan ni man na. Taon na ako yung mga amigo nga born again, nga mga amigo nako. Amigo gid close friends nako. Mag-share po me. Ngayon sila nga ang scripture imo na siyang basahon, magampo kas Ginoo, nga ma-enlighten ka sa Holy Spirit. I-interpret na nimo, inig-interpret nimo na sakto kay mo gina enlightenment sa Holy Spirit nimo. Ako mao ba? Sige, basahan na di, basahan, interpret. Karon di sila parehag interpretation. Kauban silang born again. Pareha mo kaya nga Holy Spirit ang nag-enlighten ninyo, anong lain-lain mo interpretation? Na-confuse ang inyong Holy Spirit. Naglibog ang inyong Holy Spirit. Lain-lain mo Holy Spirit. Pwede din na nga ang Holy Spirit daghan. Pasig Spirit of the glass nang ni-enlighten ninyo diahak. Di mo na parehagod. So, dili na siya sakto. Ang tao nga gi-enlighten sa Holy Spirit, ang iyang buhaton, di man gud tanan nga nakasulat sa scripture, kinahanglan yun nga imong ipanaiyad to mga teologian kay sayon ra sabto ng uban ba. Kami sayon daghan kay sayon sabto ingon Ginoo ayaw pagpatay, maglibog pa kana. Muta na pagka teologian, mas kuila sa ko seminaryo kay ro masabtan ko ning ingon ayaw pagpatay. Dili ka maglibog na sayon ra kay sabton. Puno mga parts diya nga maglibog ta. Nga dili siya pangmasa sabton ba? Di pangmasa. So imong buhaton kung tinuod kang gi-enlighten sa Holy Spirit, dili na nimo i-interpret. Mo adto ka sa unsay gitudlo sa sibahan. Mo ni gi-enlighten sa Holy Spirit. United ang tanang teaching kay gibase man sa gitudlo simbahan di maga supaki ay. Ingon San Pablo, nako limutan ang verse. Galacia 1:8. Galacia kapitulo 1 bersikulo 8 yun siya. Kung nay mo anhi mo tungha sa inyong atubangan, magtudlo og mga pagtulunan nga sukwahi sa among gitudlo kaninyo. Bisag pag anghel na siya sa kahayag, ipatunglo ka ng tawhan. Ipatunglo? Sa omen mo, mamatay ka. Meaning, cursed. Ka ng tawhan. Nga nag-teach of something nga dili gikan sa mga apostoles. So, ang tanang doktrina sa simbahang Katoliko, gikan sa apostoles. Why bago? Why bago nga doktrina? Siguro bago para nato kay di man pud tanang gisulti sa mga apostoles tanang Katoliko nakahibaw na. Kaya naman pagkataon nito nato na day nagtutudo nito katekisim. Sadly enough. Wa ganin ako madungog sa mga parish priest namo. Sadly enough. Mo gi nagtudlo ani ari mo diri parokya magkikisin ta mag-Bible study ta kada semana. Wa may naginana na to. So ignorante ta sa teaching sa mga apostles. Ignorante ta mo na nga nayon say mo kinto ibag-o na pero di na bag-o. Ning tan-aw nimo sa dogma sa simbahan, mga official nga teaching sa Catholic Church naa na day nadaan gikan nas mga apostoles. Kay why bag-o nga pagtulunan. Kung dunay bag-o nga moabot dili na siya sakto. Ingon pang San Pablo, i-cursed ang nagtudlo anang naibag-o. Nga dili gikan sa mo. Unsa may usa sa example ani bag-o? Kanang sola Escritura. Bag-o na. Bag-o na. Dili man nagikan sa mga apostoles. Before ni Martin Luther, way nagtudlog sola Escritura. Mo bitaw challenge na ko ni sa akong mga amigo nga protestante. Challenge ako ninyo. Tagay ko ninyo any Christian nga ni-exist during the 14th century, any Christian nga ni-exist during the 14th century
nga nagtudlo og sola scriptura. Name at least one. Di kakatagan. Because there was none. Meaning, bag-o ni. Tinigikan sa mga apostoles ang sola scriptura. Now, at this na, where did the Bible come from? Di minigikan. Gayong sa minatong anong may Bible karon na New Testament. Kaning ko na kaya kung nagbuta ri, kuan ni Codex Sinaiticus. Original ni siya nga sulat pa sa New Testament, kompleto. Adi ko dingon nga mo pinaka-original pero at least complete pa. Kay nahimo ni around 350. Na may C350. Sa nang C350. Presyo. 350 centavos. Thurka. Thurka na karon circa Thurka. Meaning around Latin na Thurka. Contains the oldest complete copy of the New Testament. Now, Bible is a collection of books. There was disagreement. In fact, mo tang inyo paghimo sa New Testament, dili man ni ingon nga paggawa sa ng mga writings sa daghan kayo, i-declare dayon kaning tanang writings diri New Testament ni. Na may lalisunon pa. Tinuod ba kaya ni sa Ginoo ni? Lalisunon pa, daghang lalisunon. Karon, kinsa may ni decision? Muna yung ni Father Lucas sa mga sauna, you ask your Protestant friends, why is it that there are only 27 books in the New Testament? Who decided about that? Di mila kaingon nga si Pastor Ibulois, Pastor, wala pa man sa natong time ha. Catholic Church, may nagtanawa na. Pagpasabot, may authority gani ang church. Dili ingon nga the church is above scripture, but the point is, the church guides the people, which is really part of the scripture. Mo'y guide. Okay? Now, many thought that certain books were inspired. Example, Gospel of Peter, The Shepherd, Didache. Ang church mo ni test, mo ni tanaw na. Kung sige tanaw na sa church, apostolicity, Catholicity, o orthodoxy. Apostolicity, gikan ba yun sa apostolis ng teachings na nakasulat dire. Catholicity, universal ba ni? Okay? Ang teaching sa Catholic Church, universal ginatanan. Dili gyud na exclusive nga kini nga teaching nato brada para tuara niya. Ay na itudlos uban. Wala na universal gyud na. Nya orthodoxy, ortho means sakto. Ortho. Doxa teaching. Orthodoxy, right teaching. Sakto nga pagtulunan. Now, Old Testament, kaya to sa New Testament, mamanto ginato pag imo turning shortcut mga bright kuta kayo. Tun anig mga tagduha ka semesters na sa mga seminarians. Sa to 3 minutes ra. Asa kamita na. Old Testament, di nagika ng Old Testament. Sa atong apuhan. Ang scripture gigamit ni Jesus sa mga apostoles, gitawag siya Septuagint. Sa nang Septuagint. Murumag ng luwa. Septuagint. Septuagint, pasabot na 70. Unang kita kag Bible na nakabutang LXX. Dili na siya Life in the Spirit Seminar. LXX 70. Roman numerals man, di ba? 50 niya, duha ka Jes. 70 translated legendary ning istorya. Mas istorya translated to Greek by 70 Jewish scholars. Nya suma pa sa istorya na pod, wala na kung butang dire nga katong mga libro gitagsa-tagsaan to nila kay translate ani ha. Mga scholars ba dito ingon nga kada tanan ilang gibasa kada usa nila. No, lisod gyud na imong so na sila pay printer, sila pay kumasa. Karon ana lang ta dali kayo. Now, collection of scrolls pag ito, puro scrolls. Nya ang Old Testament kani siya nga issue ako nagi-address kay ang mga Protestant Bible ilang gitawag nilang scripture kulang man na. Nya mingon man sila ang Katoliko mo'y nagdugang. Dili kami mo'y nagkuha. Katoliko may nagdugang tanawon ko na tong history. Kanang Old Testament na gigamit ni Jesus sa mga apostles, kanang Septuagint. Naam na 70 ka buok Deuterocanonical books nga ilang gikuha. Naam na. Sa Septuagint. Kung adto kag Israel, tanawon mo ng mga Old Testament gigamit sa mga Jews, apil gyud nang 70 Deuterocanonical books. So kinsam gyud na tinuod ani ron. Kita nagdugang o sila nagkuha. Lain sa kayo mingon ta nga kita nagdugang unya nanam gani na daan, wa pay Katoliko nanam gani na gamit ng mga Jews. So conclusion gyud ning klaro, sila gyud nagkuha. Nga ang mga Apostolic Fathers united na, unanimous na. Sila
St. Augustine, St. Cyprian, nigamit po sila ng Deuterocanonical books katong 7 ka buok nga kulang sa mga libros protestante mga Bible. Okay, naman tay Deuterocanonical books, example na kanang Sirach, Maccabees, mga Deuterocanonical man na. Nya usas mga sulit kay nga rason yun nganong gitangtang na ni Martin Luther, labi na ng Book of Maccabees, kay klaro gud kay diha ang doktrina sa purgatorio. Nya di ganahan na. Di ganahan na purgatorio kay palahi ba? Kaim sa kay di siya magpalahi. Di mura ra mga tao di mo balhin niya kay parihara man di ay magpalahi gyud ka. Ano niya? Balhin ng mga tao di animo kay sa may kalahian ninyo anong mura man mi. Nya ang mga councils nga karaan na kay nga mga councils, Council of Jamnia, no nag-quote po ning mga Jewish canon nga libro nga appeal gyud ning Deuterocanonicals. Nya si Luther mo'y nagtangtang na. Nya yan ang pilian ba? Nya ang gitangtangan. Nya ang Council of Florence dagan pa kay mga Council of Trent, puros gyud na naghisgot anang kompleto nga Old Testament book. Nga gitawag na tog scripture karon nga sa tuang canon sa Catholic Church. Ming kag canon na tuang compilation ba nga hukman nga mo ni scripture mo na ibsabot sa canon. Kay kung gigutom ka ang lahi man ng tan-aw nimo ng canon ibasan mo. Kanon may ano di mo nagikan sa canon law. Canon law man kaon ra gyud na simbahan. Canon lawyer day. Ngayon tanawon ang New Testament gisuwat na siya manayong yon ganina. Wala pa yung New Testament. Pag after mga apostles ba, wala pa man ningon ni lupad na dito sa New Testament diha. Ang nitabo na nasulat na, dahil sa next slide is around 51 to 125 AD. So ng AD. American drama. Anno Domini. Year of the Lord. Year. Karon ila man ning giusab-usab gud kanang mga historian ron ba nga way Ginoo ba. Ila ning uspon CE. CE civil engineering. Di lagi sila ganahan ba? Di lang kadawat sa history nga Jesus Christ is the center of human history. Ila ginang uspon. Di na nimo mo sa reality. The center of human history si Jesus Christ. Munang year gyud ni Jesus Christ ang gibasihan bisan sa mga date na to. Kanus ana sulat ang New Testament na human tanan 51 to 125 AD. Ako nang gipangutana sa mga kahigalaan nato nga dili Katoliko. O pag nakatubag anig tarong. So far, wa pa nakatubag og tarong gipangutana. Before 51 AD, do you believe the apostles were preaching? Of course, you will say yes. But during those times when they were preaching, were they teaching the people about sola scriptura? Of course, they will say probably. Ngayon din ang mga protestante, yes, ilang may pahaom nga ilang doktrina nagikan po sa mga apostles. Okay, sige. Ato ibutang, yes, tudlo sila sola scriptura. Ato lang sakyan, granting without admitting. Sakyan-sakyan sa way pag-uyon. Nga nagtudlo sila sola scriptura. Karon, kung nagtudlo ang mga apostles og scripture alone is the basis of our faith before 51 AD, wala pa man ni New Testament writings during that time. Pangutanan ako nimo, pastor. Bot ba nimong pasabot nga ang scripture alone nga gitudlo sa mga apostles kanirang Old Testament? Wala pa man New Testament. So kung para nimo ang mga apostles nanudlo nag scripture alone, ang imong gimin nga scripture kanirang Old Testament. Old Testament ra. Ngano dawaton man nimong niyo? Wala ginakatarong tubag ana. Wala ginakatarong tubag ana kay ang realidad God dili gyud nasakto ang scripture alone. Si Jesus kung scripture alone pa ang iyang doktrina, nagsulat-sulat ra to. Wa to magwali. Nagsulat si Jesus? Wa man kanay gisulat si Jesus? Nagwali siya in words, oral tradition. Wa mo kumingon nga dili importante ang writings, importante na. Pero di ato kalimtan nga dili ra kana ang importante. Kay kung writing ra atong basihan, kuangan man. Kaniyo? Kaya kung ipangutan na po nila, do you believe that the sacred scripture is free from error? Di lang free from error. Ang para masabot na, libre. So, dagag-error, libre. Smoke free. Pwede ra manigarilyo dali, libre ra. Smoke free. Free from error, meaning walay sayop. Mutuo ba ka nga ang scripture way sayop? Ngayon, misan na sila way sayop ang scripture. Karon kanang imong sacred scripture nga way sayop, nanginahanglan na og interpreter nga dili masayop. Kay butang ta bisag wa pa nay sayop ang sacred scripture,
Kung ang mo interpret ana masayop, wa nay kwenta. Kay inig-interpret nimo masayop man ka. Masayop sa ko. So kinsa man gyud ay ang mo interpret ana? Kanang di masayop. Kinsa may di masayop? Ang authority nga gihatag ni Jesus. Kung mo tanawon Lucas 10:16, sorry kay wala ko nabutang pero. Masingon ni Jesus, ang namati kaninyo, namati kanako, namati kanako, namati sub kaniya nga nagpadala kanako. He who hears you, hears me. Kasi may giingnan niya mga apostles. Pagsaka ni Jesus, Ascension, Acts chapter 2, saka siya sa langit. Unsa may iyang giingon sa mga apostoles? Unsa may gibilin niya sa kalibutan? Pagsaka niya dito. Saka ni Jesus no, inaning gibuhat ni Jesus ay pagsaka niya. Goodbye siya sa mga apostles. Goodbye ninyo mga apostles, mga friends, musaka nako. Ano siya? Saka nako. Pagsaka niya, nasa siya babaw, hapit siya malapas sa siya. By the way, don't forget to read your Bible. Yan na Jesus. Don't forget to read your Bible. Yan na siya. Kasi gibilin niya sa kalibutan. 12 ka mga apostolis. Namatay man si Judas. Pero wala, 11 pa to. Nahimo rang 12 kay gipulihan man ni Matayas. Nagilik sila pero mo gibilin niya. Ang church, ang authority. Mo gibilin niya. Ang mutudlo na to. Dili scripture yang gibilin nga. Oy. It's Bible siya nagsuwat ang authority. Kung pa niya ang namati nako. So ari gyud ka sa iyang giingnan nga ang mamati ninyo namati sa nako kinsa may giingnan ang mga apostles man kinsa may gikan sa mga apostles aton ning gisgutan last Wednesday di ba way lain Catholic Church itara may gikan so diha ka maminaw so sige tudlo sa simbahan okay tol ning i-accelerate okay paspas next slide okay mahurot pero okay ra man kay balik-balik ra man idea. We are compelled si Luther naging si Luther rin indot kayo. Next slide again. Kuya okay na diha ka ng picture. Di makita kay layo kay sa camera. Ako rin na picture ana pag cancel ba dito ko. Dili ako. Ingon diha sa asan tong next slide ani. Dada. Si Martin Luther mismo ningon siya. We are compelled. Sumnang compelled. Wa gyud choice ba? Ito ginibuhaton. Compelled. Pero kinahanglan gyud natong himon. To concede. Kinahanglan gyud tang maminaw. To the papist. Kinsa man ang papist? Dili papi nga iro. Sa line sa mga apostles ba Santo Papa, the Pope, Papa. The Catholic Church. Si Luther mismo ni angko na ni that they have the word of God. That they sa may sayop ning pagkasulat received it from them, from the apostles. And that without them, we should have no knowledge of it at all. Si Luther mismo, sorry kay raming snake. Si Luther mismo ni angkon nga ang Catholic Church mo ay nagkupot sa Word of God. Nga ang Word of God nga naa sa Catholic Church na dawat gikan sa mga apostles. Ug kung wala pa ang Catholic Church, puong pa ni Martin Luther, wa kitay knowledge about the Word of God. Kuyaw kayo, giangkon na ni founder sa mga Protestant. Interpretation of Scripture, tradition. Kasi yung diyan ni St. Pedro. Know this, first of all, that there is no prophecy of Scripture or prophecy contained in Scripture that is a matter of personal interpretation. So, dili pwede personal interpretation. Kinahanglan yun, ang simbahan mo interpret. Nya, I think that's quite enough for tonight's discussion about Scripture and tradition. Kaya gani, extended ideas naman yung nagsunod. Klaro kayo nga ang doktrina sa simbahan nga kinahanglan dunay mutudlo oral ang simbahan na oral teaching gikan sa mga apostles authority pa nang itaw ni siya magisterium meaning teaching authority scripture plus oral tradition plus magisterium or teaching authority kanang tulo kay dili pwede nga na scripture na oral tradition nya way mo interpret nga di masayop nga gi-enlighten sa Holy Spirit hangtod karon kay kung tanang simbahan wala gi-enlighten sa Holy Spirit hangtod karon kung ang simbahan nahugtang gibiyaan sa Ginoo. Yung tabiyain na gi-enlighten gyud ang Ginoo nga mo interpret nga di gyud masayop. Nya diha ta mo sandig sa simbahan nga di masayop, wala in ang Catholic Church. Thank you so much for your patient listening.